Hi everyone, it's me Andrea and welcome back to my channel. Medyo nalilito lang ako ulit tumingin sa camera, kung sa camera mismo or sa screen. Pero anyway, ngayon na lang ulit ako mag-share sa inyo ng about sa hair care routine or hair treatment dito sa channel ko kasi sobrang tagal na nung last na share ko about sa hair care routine ko. Pero ngayon, ayan, mag-share ako ng about sa system treatment and yung mga ginagamit ko sa hair ko lately. Pero bago tayo mag-start, don't forget to like this video, follow me on Instagram, and subscribe to my channel. And without further ado, let's get started. Okay guys, nabasa nyo na nga sa title, about system treatment yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ko yun i-share, if ever interested kayo sa lipstick na gamit ko right now, this is Maanggi lipstick, yung trending na lipstick lately. This is the Maanggi lipstick in the shade N106. Ayan na siya. Super ganda ng packaging niya. And ayan yung itsura ng shade sa lips ko. Ayan yung pinaka-color niya. Super ganda. And pag nilapat nyo na sa labi nyo, maya-maya magmamat na siya. Kaya dito sa lips ko is matte yung itsura niya. If ever interested kayo, click nyo lang yung link. Yung mga products na i-share ko sa inyo is ilalagay ko rin yung link dito if ever interested kayo. So, nagpa-system treatment nga ako last May 2025. So, ngayong October, 5 months na yung hair ko. After ma-treatment, dapat talaga magpaparibanda ko ulit. Pero naisip ko na parang pag nagparibanda ko ulit, masyadong mabubugbog na naman yung buhok ko sa chemicals, ang daming ilalagay, ang haba ng process. So, naisip ko na magpapatreatment na lang ako kasi hindi naman ako kulot talaga. Wavy lang yung buhok ko and buhaghag saka dry. So, naisip ko nun, kung Brazilian treatment na lang ako, yung Brazilian blowout na treatment. Pero pagdating ko doon sa Maria by Her Story Salon, doon ako ulit nagpagawa or nagpa-treatment ng hair kasi last 2023 nagparibanda ko doon. And then, ngayong 2025 na lang ulit ako, after 2 years, nag-decide magpa-ayos ng hair or magpa-treatment. So, sabi ko nga, gusto ko na lang magpa-treatment and yung ni-recommend sa akin is system treatment. Actually, hindi talaga ako familiar sa system treatment kasi ang alam ko lang talaga is yung mga Brazilian blowout, ganon. Tapos, yung ni-recommend sa akin yun, sinabi naman agad nung gumawa sa hair ko, na hindi niya 100% magiging straight yung hair mo na parang sa ribbon kasi nga treatment lang siya. Kumbaga mababawasan lang yung pagkabuhag-hag. May straight siya pero parang mga 60 to 70% lang. Hindi siya yung super flat ng hair na parang sa ribbon. Which is okay lang sa akin kasi nga ayoko na rin nung parang flat na flat lang yung buhok ko. And gusto ko yung may mukhang volume siya. Yung hindi siya yung parang boring yung itsura ng hair ko. Sabi ko okay lang talaga sa akin since straight naman yung buhok ko, though wavy na nga siya that time and dry. Tapos nag-DIY pa ako ng color sa buhok ko kasi lagi ko yung ginagawa, super pasaway ko. Like, gusto kong kinukulayin yung sarili kong buhok kahit hindi naman super perfect nung pagkakakulay. Kaya yun na yung ginawang treatment sa akin. After ng treatment, ilalagay ko yung photo dito. Mukhang nareband yung buhok ko kasi nga bagsak na bagsak siya. Pero after 3 days, saka siya niliguan or binanlawan, parang reband lang din yung process. Hindi na siya yung super ganyan yung itsura, pero hindi na nga siya buhaghag. So, maayos pa rin naman yung itsura, pero mas healthier yung naging itsura niya, which is gusto ko siya talaga, yung naging results niya sa akin. Nung una, kinabahan akong magpa-system treatment kasi bago ako nagpa-system treatment, bago yung ginawa, habang nilalagyan ng treatment at binababad yung buhok ko dun sa gamot ng system treatment, sinesearch ko siya sa TikTok, yung mga system treatment experience, ganun, yung iba talaga, like, ang gara ng results. So, kinakabahan ako na parang baka mamaya ganun din yung maging result sa akin, yung parang pumangit yung hair or parang ang-dry ng itsura. So, para siyang pina-upgrade na Brazilian blowout treatment. Surprisingly, nagustuhan ko siya after kong mabanlawan. Hindi siya kagaya ng mga napanood ko sa TikTok na parang naging failed yung kanilang system treatment, which is parang dry looking, ang gara ng itsura. Yung sa akin, okay naman. And, bumili ako ng shampoo sa kanila. Sulfate-free shampoo. Ayan, nakalagay pa yung Her Story. Super laki niya. As in, ang tagal ko itong nagamit. And, hindi naman ako araw-araw nagsha-shampoo. Pero, eto yung nirecommend nung sa salon. Kasi nga, sulfate-free siya para daw hindi agad-agad parang mawawash out yung gamot na nilagay sa buhok. So, para tatagal siya.
Pero sinabi sa akin na ang tagal lang daw talaga, parang yung effectivity ng treatment is hanggang 4 months. Dapat treatment ka na ulit. So, ngayon, ika 5 months yung buhok ko. Okay pa naman ako, pero gusto ko talagang ipa-treatment ulit yung buhok ko, which is cysteine treatment ulit. Bago mag-birthday ko. Kasi November pa naman yung birthday ko. Pero as of now, gusto ko yung itsura ng buhok ko. To be honest with you guys, kung kayo ay super kulot yung buhok, super dry, super buhaghag, yung talagang kulot-kulot, and gusto nyong maging straight yung buhok nyo, this treatment is not for you talaga. Kasi hindi siya kagaya ng reband na talagang mauunat yung hair mo. Siguro yun din yung sa iba na parang baka hindi sila nasabihan sa napuntahan nilang salon na ganun yung effect ng cysteine treatment. Yung sa akin kasi honest naman yung gumawa ng sa hair ko, and yung price list nakalimutan ko na yung binayaran ko, pero lalagay ko na lang din dito sa screen. I'm just being honest with you guys kasi ayoko naman na sabihin ko magpa-cysteine treatment kayo, super may straight yung buhok nyo, tapos hindi naman pala ganun yung naging effect sa inyo. So baka sisihin nyo pa ako, diba? And wala na akong ibang pinagawa, like kulay, walang ganun, as in pure cysteine treatment lang talaga. So, sa first few months, ang ginamit kong conditioner, kasi wala namang ni-recommend or pinabili sa akin conditioner dun or parang keratin treatment dun sa salon, kasi any conditioner or keratin will do naman daw. So, ang binili ko is itong hair treats, which is buy one get one siya. Naubos ko na yung isa, and ngayon, itong isa na lang yung natitira. Ayan, medyo pakalahati na siya. Pumunta kasi ako sa Watson's noon and naghanap talaga ako ng keratin, something like that. Kasi masiyang ako sa mga ganito kaysa sa mga cream silk, ganon. And ito ngayon nakita ko, yung Brazilian Botox Repair Salon Serum Hair Treatment. Ayan siya. Super dulas ng hair ko, super lambot, hindi nagdry, and hindi siya malagkit kahit pawisan, hindi naglalagkit yung buhok ko. Yun kasi yung ayaw ko sa mga conditioner or keratin treatment na kapag pinawisan, super lagkit ng effect. Yung para bang may langis yung buhok mo, kahit binanlawan mo naman siya maigi. Ito walang ganong effect. So, for 3 months, 4 months, ito yung gamit ko. Pero, itong shampoo ubus na ngayon, kaya bumili na ako ng ibang shampoo. Yung ginagamit kong shampoo ngayon is itong Well Hair Ginger Strengthening and Scalp Care Shampoo. Organic siguro, kasi merong ginger. So, ito yung binili ko. Okay naman siya sa akin. Wala siyang cooling effect. And yung amoy niya, hindi naman siya amoy na ginger. Pero okay siya sa hair ko and sa scalp ko. So, naging perfect combo naman. Nag-work naman sila together. So, tuloy-tuloy ko lang ginagamit. Pero recently, may nakita ako sa Pure Gold nung nag-grocery ako. Sabi ko, okay, let's try this Brie Mod. Nakita ko si Brie Mod and alam kong famous na yung Brie Mod before pa, lalo yung mga pang color, tapos yung mga nag-trending nilang mga hair treatment, shampoo, conditioner, etc. Nakita ko tong Brie Mod Performance Intensive Vitamin B5 and Collagen Treatment Deep Repair Hair Mask. Ito yung premium series hair mask nila. Maraming variant to, pero itong parang yellow yung nandoon. So, ito yung kinuha ko. 130 pesos lang ata to. Lalagay ko na lang din yung link. And then, tinanggal ko na yung cover niya dito. Kasi ang hassle na pag maliligo, aalisin pa. Pero, may cover yan. May extra cover yan. So, ganyan yung kulay niya. And then, yung amoy niya, nung una, medyo hindi ko bet. Kasi parang hindi ko ma-explain yung amoy niya. Pero, kapag ginamit na to sa buhok, and nabanlawan, ang bango niya after yung maligo. As in, amoy na amoy yung bango or yung effect ng amoy niya sa hair. So, bali ginagawa ko, nagsha-shampoo muna ako nito. Kapag shampoo day ko, syempre ito yung ginagamit ko. Tapos, binabanlawan ko siyang maigi. Then, pag nabanlawan ko na siyang maigi, magsasabon muna ako ng katawan, ganun. Para lang medyo mapahinga saglit yung hair. And then, saka ako naglalagay nung Brie Mod na hair mask. Ito naman yung kasunod muna. Premium Series Hair Mask. Ito, binababad ko siya sa hair, which is nakalagay naman talaga dito na 3 to 5 minutes, and then 1 to 2 cm from the scalp and apply it evenly to the ends of the hair. So, hindi mo siya pwedeng ilagay sa scalp. So, dito lang siya. So, pag naliligo ako, kapag tapos na akong magbanlaw ng shampoo, inahati kong ganyan yung buhok ko, and then dito lang, para hindi malalagyan yung scalp ko. And then, 3 to 5 minutes ko siyang binababad. And then, kapag nabanlawan ko na to,
Saka ako ginagamit itong Hair Treats Brazilian Botox Repair. Yes, dalawa. Pinagsasabay ko sila. Magkasunod, hindi naman pinagpapatong. Binabanlawan ko muna to bago ko to gamitin. Napansin ko na shiny effect yung binibigay niya sa akin. Though malambot naman, pero nung unang try ko kasi siya na as is lang, parang sabi ko, try ko muna siya ng siya lang. Hindi ko muna siya sinabayan itong Hair Treats na Brazilian Botox Repair. Napansin ko, yes, shiny yung hair ko. May konting lambot, pero hindi siya yung kasing bagsak na effect ng Brazilian Botox Repair. Okay, gets ko na. Gagawin ko na lang is uunahin ko tong hair mask and then ibababad ko siya for 3 to 5 minutes. Tapos saka ko ilalagay ito. So, after ko naman tong ilagay, ito kasi, yung effect niya is talagang bagsak yung buhok. Hindi naman yung straight na straight, pero ganyan o. Bouncy, madulas, and hindi siya malagkit. Ganito nga yung effect sa akin. Shiny effect, siguro dahil yung Bremod, yun yung effect niya. And then, ito naman yung parang bagsak, madulas, soft, and then healthy looking. Ganito naman yung nabibigay niyang effect. So, ewan ko, pero nag-work naman siya sa akin. Kayo, kung eto lang muna gusto nyo itry, pwede naman, or eto lang muna. Pero kasi ako, parang pinag-combine ko na siya since nag-work naman, and wala namang naging ibang effect sa hair ko kung hindi naging shiny, soft, bouncy, and hindi mo kang, alam nyo yun, parang flat na flat or parang ang boring ng hair ko. And last na part ng aking hair care routine is yung ginagamit kong brush. Ito yung ginagamit kong brush, which is nabili ko lang din online. Ito yung parang curling comb na susunod yung hair or may style yung hair nyo. Ang binili ko is yung size 25, which is yung pinakamanipis. Ito nga, kasi may mas chubby pa dito na brush, which is sabi ko, ito lang muna, tatry ko. And then, kapag ganyan yung hair ko, like parang nakaibang way siya, ginaganyan ko lang siya para dito siya sa loob or para mas magkaroon ng volume yung hair ko. Ayan. Kita niyo yan. Para naka, siya. Kasi ayoko na ngang tawag dito, mag-plancha ng hair dahil nasusunog yung hair ko and lalong nadadry. So, sabi ko, ayos tong comb na to, yung curling comb na to, kapag nag-work sa akin, kagaya ng mga nag-share ng reviews or ng experience nila about this curling comb, hindi ko na kailangang mag-plancha ng hair para lang maging ganito na parang nakapasok sa loob. Kasi, ang dami ko nakikitang nag-share ng how to style their hair, how they style their hair, na gumagamit talaga ng flat iron, yung hair straightening. Sabi ko, ayoko na nga ng ganun dahil nasusunog yung buhok ko and nadadry. So, ito, ayan, buti na lang nag-work sa akin itong brush na to, which is, girl, tinan mo naman, sumusunod talaga siya, basta ayusin mo lang ang iyong pagkakasuklay, kung paano mo siya i-style. Kasi gusto ko ganyan, nakapaloob. Tapos, itong hair ko is ginupit ko pa to last month, kasi di na naman ako napakali, nanood-nood na naman ako ng mga DIY tutorial. Yung ginawa ko is, DIY na lay ko yung ganyan, yung natural looking lang, hindi siya yung parang halatang-halatang pinariband mo. Overall, alam nyo, ayoko nang bumalik sa reband mula nung naging ganito nga yung effect sa akin ng Systane treatment. Parang tuwang-tuwa na ako dito sa Systane treatment na hindi ko ina-expect na mababago niya yung pananaw ko sa pagpapariband. Kasi dati parang feeling ko reband lang yung makakapagpaganda ng hair ko, ganun. Pero simula nagpa-treatment ako, parang bumalik sa natural looking yung hair ko na healthy, shiny, soft. So, kung tatanungin nyo ako, syempre marirecommend ko yung Systane treatment. Pero, kung kayo nga kulot, yung super kulot ng hair, gusto nyong mas straight yung buhok nyo, girl, hindi ito para sa'yo kasi treatment lang talaga siya and hindi niya 100% may straight yung hair mo. I suggest maghanap din kayo ng maayos na salon na yung magiging honest sa inyo and hindi masasayang yung pera. Kung may questions man kayo, comment below, and if ever interested kayo sa mga products, again, nandito lang yung link, i-click nyo na lang mga sis. And thank you for watching. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, connect with me on my social media accounts. And thank you for watching. See you on my next one. Bye!